Oh, Mercedes, magagahan ka na doon at magtimpla ka na din ng kape mo. Hindi na po, Nay. May sasabihin lang po sana ako. Ha? Tungkol saan ba yan, anak? Nay, malapit na po ang pasukan. Wala pa po akong gamit sa eskwela. Oo nga pala, anak. Ano-ano ba yung mga kailangan mo sa school? Mga notebook at papel, Nay. Tsaka kailangan ko na rin po ng bagong bag. Sira na po kasi yung lumang bag na ginagamit ko. Ah, ganun ba? Hayaan mo, pupuntahan ko si Ate Barga mo. Baka meron siyang bag na hindi ginagamit. Nay, nakakahiya naman po kay Ate Marga. Mabait si Ate Marga mo, anak. Magbibigay yun. Pasensya ka na, anak. Walang-wala si nanay ngayon. At isa pa, Nay, kailangan ko na po ng bagong uniform. Hindi ko na po kasi kasya yung binigay ni Ate Marga nun. Hayaan mo, anak. At gagawa ako ng paraan. Nay, huwag na lang po kaya akong pumasok. Ha? Bakit mo naman nasabi yan, Mercedes? Kasi, Nay, puro luma na po yung ginagamit ko. Pinagtatawanan po ako ng mga kaklase ko. Hindi pwede. Mag-aaral ka. Huling taon mo na ngayon sa high school. Ngayon ka pa ba hihinto? Gagawa ko ng paraan para mabili lahat ng kailangan mo. Basta huwag ka lang tumigil sa pag-aaral mo. Salamat po, Nay. Mitch! Mitch! Oh, Ate Lisa, kayo po pala yan. Ano sadya nyo? Mitch, magpapasokan na kasi. Wala pang gamit si Mercedes. Baka may pera ka dyan. Hiram sana ako kahit 2,000 lang. Naku, Ate Lisa, wala akong may papahiram sa inyo. Meron akong hawak dito, pero upa ito sa mga magtatanim ng palay. Ayun, sakto Mitch. Bigyan mo na lang ako ng upas sa pagtatanim. At magtatanim na lang din ako ng palay. Ha? Sigurado ka, ate? Hindi ba mahiluhin ka? Baka hindi mo kayanin ang trabaho. Kaya ko yan, Mitch. Kailangan na kailangan ko lang kasi ng pagkakakitaan ngayon. O ito, pang 3 araw mo na. Sa Lunes, sa bukid nila JR. At sa Miyerkules, kila Masong. At sa Sabado naman, kila Franz. Maraming salamat, Mitch. Kapag may papaupa ka pa, sabihan mo lang ako. Kulang kasi ito. Kailangan pa kasi ni Mercedes ng bagong uniforme. Sige ate, wag mo lang kakalimutan ng mga araw ng tanim mo. Dahil kung hindi, malalagot ako sa mga magpapatanim. Sige, Mitch. Maraming salamat ulit. Sige ate Lisa, saan pa ang punta mo niyan? Doon kila Marga. Nagbabakasakali ako. Baka may mahiram akong bag sa kanya. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka. Sige, mauna na ako. Ang hirap naman ang sitwasyon ni Ate Lisa. Marga? Marga? O, kayo po pala, Tita Lisa. Ano pong kailangan nyo? Nagbabakasakali lang ako. Baka may lumang bag ka dyan na hindi mo na ginagamit. Para may magamit si Mercedes. Ah, ganun po ba? Sige po, Tita. Titignan ko muna sa loob. Sige, salamat. Para saan nyo po ba gagamitin, Tita Lisa? Para sa pag-aaral ni Mercedes, malapit na kasi yung pasukan. Sira na yung luma niyang bag, wala pa siyang gagamitin. Ito po, Tita. Hindi ko na po ito ginagamit. Isang taon ko lang po itong nagamit. Ibibigay ko na lang kay Mercedes. Maraming salamat. Sigurado matutuwa ang pinsan mo nito. Mukhang bago pa. Opo, Tita. Total, malapit naman na pong magtapos si Mercedes. Regalo ko na po sa kanya yan. Maraming salamat. Malaking tulong sa amin to ni Mercedes. Walang anuman po, Tita. Sino-sino pa po bang magtutulungan kundi tayong magkakamag-anak? Sige, Marga. Aalis na ako. May ikipaglabada pa kasi ako. Sige po, Tita. Mag-iingat ka po. Ano ba yan? Nagugutom na ako. Wala pa rin si nanay.
Wala naman pala kaming ulam. Mercedes, anak, Oh, Nay, ang aga niyo naman po natapos sa pakikipaglabada. hindi pa ako nakakapaglabada, anak. Galing ako kila Ate Marga mo. Ito oh, bigay niya. Wow, Nay, mukhang bago pa po ito. Sigurado po ba kayo? Bigay po to ni Ate Marga? Oo, anak. Uniforme mo na lang at mga notebook mo ang kulang. Talaga po, Nay. Maraming salamat po. Walang anuman yon, anak. At may nakuha na din pala akong upa sa taniman. Konting ipon na lang, makakabili na din tayo ng mga kailangan mo. Talaga po, Nay. Eh kung tulungan na lang po kita sa paglalaba mo para mabilis po tayo makaipon. Magandang idea yan, anak. Sige, sumama ka sa akin mamaya. Ano nga pala yung kinakain mo? Kanin at kape po, Nay. Nako, masarap yan, anak. Patikim nga din ako. Medyo nagutom ako at napagod din sa paglalakad. Sige po, Nay. Ipagtitimpla ko din po kayo ng kape. Sige, anak. Kunting tiis lang, anak. Balang araw, makakaahon din tayo sa hirap. Oh, Mercedes, anak. Gising ka na pala. Ikaw na munang bahala dito. Pati yung sinain ko, bantayan mo, ha? Bakit, Nay? Saan po kayo pupunta? Ngayon na yung unang araw na pagtatanim ko sa bukid. Ganun po ba? Sige po, mag-iingat po kayo. Sige, anak. Ikaw nang bahala dito, ah. Sige po. Sana maagang makatapos para makauwi ako agad. Ay, salamat at natapos na din. Oh, Nay, tapos na po tayo. Oo, anak. Pero meron pa tayo isang bahay na pupuntahan. Kaya mo pa ba, anak? Baka pagod ka na. Oo, Nay, kaya ko pa po. Sige, tara na. O anak, sapat na siguro to para makabili ka ng mga gamit mo. Opo, Nay, sapat na po to para sa mga pangangailangan ko sa paaralan. Salamat po, Nay. Sige, anak. O anak, kumpleto na ba yung mga gamit mo? Opo, Nay, kumpleto na po. Eh, yung uniforme mo, dinala mo na ba sa patahian para maayos? Opo, Nay, nadala ko na po kanina. Mabuti naman kung ganun. O siya, sige, may ipaglabada muna ako. May iwan muna kita dyan. Nay, maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo, anak. At tinulungan mo ako. Kaya mabilis tayong nakaipon. Nay, pangako po, mag-aaral po ako mabuti. Sisikapin ko po makapagtapos. Oo, anak. Yun lang ang tanging hiling ko na makapagtapos ka ng pag-aaral. Opo, Nay, hayaan niyo po. Pag nakapagtapos po ako, maghahanap po ako ng magandang trabaho para matulungan po kita. Oo, anak. Ang pag-aaral mo muna nga sikasuhin mo. Kaya pa naman ni nanay magtrabaho. Opo, Nay, mahal na mahal po kita. Mahal na mahal din kita, anak. Salamat po sa inyo, Panginoon, at lumaking mabait ang anak ko.